Yung mapula, parang dugo po na lumalabas sa buhay. Nagtumudugo po yung gums niya, yung ilong niya. Hello, I'm Maris Digara, mama po ni Althea Marie Digara Casas, taga Duhali, Davao del Norte po kami. Bago po nag-start yung sakit niya, may nakita po kaming mga pasa-pasa po sa kanya dito po sa legs at saka dito po rin sa kamay niya. Madami po yun. Mga 3 weeks, observe lang po namin yun. Tapos meron po kong napansin na parang singaw po dito sa labi niya. Yung mapula, parang dugo po na lumalabas sa buhay. Pagkatapos nun, nagpa-check up po kami. Iba na yung nakikita nila. Lumabas po yung result po. Ang baba daw ng hemoglobin, pati yung platelet, white blood cells. Sa sobrang baba po nun, nagtumudugo po yung gums niya, yung ilong niya. Sabi ko, okay. Sa anak ko po. Kailangan daw nilang kumuha ng bone marrow sample dito sa likod niya. Naisip ko kung gaano po yung kasakit. Sabi ng doktor, hindi po daw nagre-response yung sample ng bone marrow niya. Umabot po na din po sa time na nagkuhan po yung platelet niya. 2 mata niya is dumugo na rin po. Sabi ko, mamamatay na ba anak ko? Sabi ko na lumag mo na. Ang dami ko pa kasing plano para sa kanya. Kung pwede lang po, Lord, humirap pa ng isa pang buhay. Gagawin ko po kahit kalahati ng buhay ko, ibigay ko po sa kanya. Nung time na kasi na yun, wala pong available na blood platelet. 9 bags yung kailangan niya. Hindi na po siya nakakain ng kanin. Sabaw-sabaw lang. Yung prutas niya nakablend na rin po. Kasi bawal pa sa kanya yung matitigas na pagkain. Puro lang po gatas yung laman ng tiyan niya. Sabi niya, Mama, nagugutom na ako eh. Paano ko ba ibigay yung pagkain na gusto mo? Hindi naman pwede. Para sa isang ina po na nakikita mo, nahihirapan yung anak mo. Nakikita mo, nasasaktan siya. Sa bawat tusok po ng karayong, sa bawat hapdi po ng pagpasok ng dugo sa pugat niya. Pwede lang, ate, gawin ko lahat. Kahit akuin ko pa lahat ng sakit mo. Para lang sa'yo. Kaya po nung June 6, kinuna na po ulit siya ng bone marrow sample para ulitin yung bone marrow analysis niya. Sabi ng doktor, Mami, yung sakit po ng anak niyo is aplastic anemia. Sabi ko, magagamot naman po yun, di ba, Dok? Sabi ko sa kanya, sabi niya, hirap po gamutin ng aplastic anemia. Kasi kung walang bone marrow transplant, hindi mo yun magagawa. Kailangan po niyong mag-ipon ng 1.5 to 2 million po para sa bone marrow transplant. At wala naman po kaming ganun kalaki na pera. Nasa 60 to 70% lang po para gumaling siya. Undergo to chemo din po. Kaya po, binenta po namin yung lupa namin para makabili ng gamot na yun. Kasi 11,020 po yung isang box, isang linggo na lang po niyang inumin yun. Maghanap tayo ng iba. Nag-research po ako kung ano po yung pwedeng ipainom. Subukan natin yung Salveyo Barligas kasi nakikita ko naman po na ang daming nagaling po ng Salveyo. September po, na-admit na naman siya kasi po dumugulit yung mata niya. Sa sobrang taas po ng lagnat niya. Sabi ko, ulit na tayo pa. 1 trial pack lang, subukan natin. Nung dumating po yung Salveyo Barligas, pinainom ko na po sa kanya agad. Nabukasan po nun, kukuha na po siya ng blood sample para malaman kung baba pa rin po ba or mataas na. Una, 1 scoop lang po. Tapos, tinanong namin si Ma'am Amor, sabi niya, dagdagan daw.
Ginawa po namin 3 scoop. 4 p.m. po, ginising ko po siya. Sabi ko, uminom ka ulit kasi 6 p.m. darating yung medtech. Sabi ko, kukunan ka na ng blood sample. Pag 10 a.m. po, pumasok po yung doktor namin. Sabi niya, Mami, good news po kasi tumataas po yung platelet niya kahit hinuwala po siyang abono, sabi niya. Nung pag-repeat namin ng CBC after 3 days, tumaas lang po ng tumaas, hindi na po bumababa yung platelet niya, yung hemoglobin niya, hindi na rin po bumababa. Ngayon po, nasa 147 na siya eh. Lampas na kami. Sabi ko gano'n. Pero sabi ng doktor, okay lang yun, Mami. Sabi ko, ang ganda ni Salveyo, sabi ko. Tuloy-tuloy natin ito. Magpa-member na rin po tayo para ang dami niyang stock sa bahay. Nung nagpa-check up po kami ulit, sabi ng doktor, okay na si Ipin, din namin siya nakikita dito na pabalik-balik. Kasi dati po, every 3 days po siya nasa loob ng hospital. Abono po, makalabas lang po kami, 2 araw, balik na po kami ulit sa loob ng hospital. Napakahirap, umiiyak na umiiyak yun siya. Ayaw na niya makakita ng nurse. Sabi niya, tutusok ka na naman ako yung mama. Sabi niya gano'n. Sabi ko sa kanya, sige, uminom ka ng maraming Salveyo para hindi ka na bumalik doon. Sawa po ng Diyos, 9 months na rin po. Ngayon po, hindi na po kami pabalik-balik sa hospital. Tumas na rin po yung platelet niya. 4 na lang yung kulang para maging normal siya. Na, hapit na yun. Kunti na lang. More Salveyo pa. Nagpapasalamat po ako kay Salveyo at kay God na gumaling po si baby po. Kaya sabi ko sana hindi magkakatotoo yung sinabi ng doktor na lifetime siyang magkaganito. Kasi ang hirap po makikita mong pabalik-balik ang anak mo sa loob ng hospital. Kaya laking tulong po ni Salveyo po sa amin. Laking pasasalamat po namin doon kay Salveyo. At kay God po. Basta hindi ka lang tumigil sa pagtitiwala at panalangin po sa kanya. Wala po imposible po. Ako po si Mergis Digara, mama ni Althea Marie Digara Casas, at ito po ang aming kwentong Salveyo.